Celine POV. Bahagya ako nagulat nang may pumulupot na braso sa balingkinitan ko. Saktong pagtingala ko'y siyang pagdapo ng labi ni Draco sa labi ko. Good morning sa baby ko. Sabay halik ni Draco sa leg ko. Ang bango! Lihim ako napalunok na maramdaman ang bumubukol sa ibaba nito. Humarap ako dito pagkalagay ng backpack sa likuran ko. Pinisil kong ilong nito. Umaandar na naman yung kamanyakan mo. Nakangiting wika ako. Bigla itong natawa. Mas lalo itong nagiging gwapo sa paningin ko. Normal din ang pamumula ng labi nito na talaga namang nakakapanggigil. Sobrang bango pa, lalong nagpadagdag sa kakisigan nito. Hinawakan ni Draco ang kamay ko at dinala sa labi nito. Lalo tuloy akong kinikilig. Sa kaswitan nito, napasinghap ako ng kabigi ni Draco, ang bewang ko't walang babalang sinakop ang labi ko. Wala talagang kasawaan ang lalaking ito. At dahil napakagaling itong humalik, sandali akong nakalimot. Napayakap ako ng mahigpit sa batok nito nang lumalim lalong halik nito sa akin. Kung hindi pa sa susunod-sunod na katok, hindi ko pa ito may tutulak. Pansin ko ang nakakalokong tawa nito. O anak, ay senyorito, sabayok ko nito sa nobyo ko. Tumango naman ito kay Nanay Len. Sinusundo ko lang ang nobya ko at baka mahuli sa klase. Naglalaro ngiti ni Draco sa labi. Talagang mahuhuli ako kung araw-araw mo ako minamanyak. Sige ho, ingat kayo. Sabay tingin sa akin, niyakap ko naman ito. Kinabahan na naman ako pagkatapat sa malaking sala. Ngunit laking pasalamat ko't walang katao-tao doon. Aaminin ko naman na sa mga nakalipas na araw, nasa puso ko pa rin ang pangamba. Every time na nakikita ko isa man sa pamilya ng nobyo ko, kahit nga sumasabay na ako sa hapagkainan ng mga ito, hindi pa rin ako mapakali. Pakiramdam ko bawat galaw ko, bawat subo ko, may mga matang nakatitig sa akin. Alam ko na hindi pa rin nila ako gusto. Ramdam ko yon. Sadyang napilitan lang yata talaga ang mga ito dahil ayaw nilang malayo ang nag-iisang anak nilang lalaki. Ni hindi nga ako kinakausap ng mga to kapag nasa hapagkainan. Para akong out of place. Tanging nobyo ko lang ang nagtatanong at ito pa nga mismo ang naglalagay ng pagkain sa pinggan ko. Kahit naman kasi pigilan ko ito, hindi rin nakikinig. Ramdam nitong nahihiya ako sa harapan ng pamilya ni Draco. Pakiramdam ko tuloy, may mga matang matatalim na nakatitig sa akin. Habang ginagawa ng nobyo ko ang ganong pagtrato sa akin. Baka isipin ng mga to kung sino ako sa mansyon na yon. Pero ang nakapagtataka at parang walang pakialam ang mga ito. Tuloy lang silang nag-uusap-usap tungkol sa negosyo. Pakiramdam ko nga sinasadya talaga ng mga ito na ma-out of place ako sa mismong harapan nila. Laking pasalamat ko talaga at hindi yun pinaparamdam sa akin ng nobyo ko. Magkahawak kamay kami na tumungo sa sasakyan nito. Pinagbuksan ako ni Draco at saka maingat na inalalayan papasok sa loob ng sasakyan. Walang katao-tao sa sala. Tanong ko, pinandar na nito ang sasakyan bago bumaling sa akin. Masanay ka na, baby. Madalas umalis ang dalawang kambal na yun. Sabay buntong hininga nito. Gusto ko na ngang mag-asawang dalawang yun. Hindi mo alam sakit din sila sa ulo ni mommy. Hindi ako nakakibo. Si daddy naman, maaga talaga yung umaalis, lalo na ngayon na may bagong pinapatay yung building. Masyado yung abala. Si mommy marahil nasa library nito. Tumangutango naman ako, pansin kong mahabang buntong hininga ni Draco. Magkasalubong na naman ang makapal nitong kilay. Kailan kaya maglalahong traffic na to? Sabay tingala nito at pikit na mga mata. Halata na naman ang inis sa mukha nito. Maglalakad na lang ako. Pigil lang ngiti sa labi, bigla itong napabaling sa akin. Yan ang hindi mangyayari, baby. Sabay nitong kinuhang kamay ko nang biglang kumislap ang mga mata ni Draco. Bigla na lang kinabog ang dibdib ko. Mukhang may kalokohan na naman itong naiisip. Nilapit itong mukha sa mukha ko. Traffic naman, baby. Baka pwedeng pa isa. Automatikong namula ang buong mukha ko. Sinasabi na nga ba, pakiramdam ko pati harapan ko nasiyahan sa sinabi nito. Ano ka ba? Mabilis lang yan traffic na yan. Katuwiran ko. Di bibilisan din natin, piling sagot ni Draco. Nalalaki ang mga mata ko, talagang inaalis na nito pa isa-isang button sa damit ko. Draco, next time baby, magsuot ka na lang ng damit na madaling hubarin. Napaawang ako sa sinabi ni Draco, ang manyak talaga ng nobyo kong ito. Asus, gusto mo naman eh. Nang bumalagta sa harapan nitong katawan ko na may suot pang itim na pangloob. Nang pigilan kong kamay nito, mamaya na lang. Ngayon na, sabay tingin ni Draco sa pants nito. Makikita mo kung gaano nakagustong kumawala ng alaga ko. Paus na nitong wika. Lalong namulang mukha ko.
kung bakit napakabulgar nitong magsalita. At bago pa man ako makahuma, sinakop na nitong labi ko't loob ng sasakyan ng inangkin ako ni Draco. Nakagat ko ang ibabang labi ko't late na ako ng 5 minuto. Nagsisimula na mag-lecture ang professor namin. Anong nangyari, Beshi? Bulong ni Kat. Traffic, maikling wika ko. Nang sundutin ako nito sa tagiliran. Talaga ba? Baka ibang traffic yan ha, panunukso nito. Biglang namula ang magkabilaan kong pisngi. Anong sinasabi mo? At nagkunwari na may hinahanap sa bag. Sus, halata naman na may relasyon kayo ng gwapong lalaking naghahatid sa'yo. Kinikilig nitong wika. Bigla akong napalunok. Kung ano-anong iniisip mo, pag-iiwas ko. Sinundot na naman itong tagiliran ko. Aminin mo na kasi. Pagpupumilit nito, wala akong aaminin. At kunwaring nag-focus sa tinuturo ng professor. Nang bigla ko matigilan sa huling sinabi nito. Eddie, ipakilala mo siya sa akin, crush ko pa naman. Ang gwapo ang hot ng katawan. Namumulang mukha nito. Langya, pinagnanasahan pang nobyo ko. Nay, napansin niyo po bang bumaba si Draco? Tumitig to sa akin. Nasa kusina kami ng mga oras na yon. Kanina pa ako balisa at maghapon na hindi ko malang ito nakita. Hindi ni Draco nagawang pumunta sa akin. Hindi naman kasi ako pumayag sa gusto nitong manatili mismo sa kwarto nito. Mas gusto ko pa rin na nandito ako sa kwarto ni Nanay Len. Ayokong pag-isipan ako ng pamilya nito na masyado akong pilingera. Kahit kaninang umaga, walang kumain ng almusal ng sabay-sabay. Pinauna na nga ako ni Nanay Len at tanghali na't wala pa rin lumalabas sa mga to. Kaninang tanghali naman, ganun pa rin ang nangyari. Lumabas nga ang 2 kambal, ngunit umalis din ang mansyon. Kaya ang nangyari, nakasabay na lang akong kumain kila Nanay Len. Hindi ko napansin anak, pero pagpasok ko sa library ni Doña Janine kanina, nandun si Draco at mukhang may pinagtatalunan ng mga to. Bigla ako napalunok, hindi ko alam kung bakit nagsitayuan ang balahibo ko. Nang bigla ako nitong hawakan sa kamay at dalhin sa isang tabi. Bakit po? Kita ko pag-aalala nito sa mga mata. Nag-aalala lang ako para sa iyo anak. Alam ko hindi ka gusto ng pamilya ni Senyorito. Labis akong nangangamba. Oras na bumalik si Senyorito sa Singapore at maiwan ka rito. Mabilis akong umiling. Nangako po siya sa akin na hindi na raw siya babalik doon. Ngunit ramdam kong balahibong nagsitayuan sa braso ko. Tinitigan ako nito. Sana nga at saka ito nagpakawala ng buntong hininga. Sabay kami napalingon na makarinig ng busina ng sasakyan. Dito ka lang, titingnan ko kung sinong dumating. Naiwan naman akong tulala. May problema ba sila? Ngayon lang nangyaring hindi nagpakita ang nobyo ko buong maghapon. Nataranta ako nang makarinig ng yabag. Sa isiping si Ma'am Janine yon, halos nagmadali akong lumabas sa kabilang side. Ngunit naudlot yon ang marinig kong boses ni Nanay Len. Nay, lumabas pa lang senyorito at kararating lang. Pinapakit kanya sa itaas. Sige hunay, biglang sumigla ang pakiramdam ko. Nagmamadali akong umakyat sa itaas kung nasaan ang kwarto ni Draco. Ilang katok ang ginawa ko at kusa ko na yung binuksan. Napahinto ako na makitang nakatulalang nobyo ko at nakatingin to sa kawalan. Draco, kita ko na bahagya itong nagulat. Hindi nito naramdaman ang pagpasok ko. Baby, at nilang hakbang lang nitong pagitan namin. Nahigpit ako nitong niyakap. May problema ba? At kusa akong kumala sa pagkakayakap nito. Iniwas ni Draco sa akin ang mga mata. Bigla akong nakaramdam ng takot. Ngunit kinuha nito ang kamay ko at ninakay akong umupo sa sofa. Lumuhod ito sa harapan ko. Baby, may kailangan akong sabihin sa'yo. Bigla akong napalunok, ramdam kong kalabog sa dibdib ko. Ano yun? Bumuntong hininga na muna to. Gusto mo bang tumira sa condominium? Nagtatanong ang mga mata kong nakatitig dito. Bumitaw na naman to ng mabigat ng buntong hininga. Sandali rin itong yumukod para bang nahirapan to sa anumang posibleng sabihin nito. Baby, kailangan kong bumalik ng Singapore. Nahihirapang bigkas ni Draco para ako nanigas sa kinaupuan ko. Nagkaroon ng malaking problema sa kumpanya at kailangan kong ayusin to sa madaling panahon. Kaya tinatanong kita kung gusto mong tumira sa condominium ko. Kung nag-aalala ka na mapag-iiwanan kita sa mga kapatid at mommy ko. Hindi ako nakasagot. Biglang nawindang ang utak ko. Ramdam kong takot na gumapang sa buong pagkatao ko. Ang isiping iiwan niya ako dito. Parang hindi ko kakayanin. Pinisil itong palad ko. You don't have to worry about the cost if you choose to live in a condominium. I will take care of everything. Wala na yata akong ginawa kung hindi mapalunok sa harapan nito. Hinaplos nitong pisngi ko. Matagal ka ba doon?
Hindi ko itinagong takot sa mga mata ko na pabugato sa hangin. Hindi ako sigurado, baby, pero baka abutin ng 1 buwan. Kita kong paghihirap sa mga mata ni Draco. Doon ko lang din napansin na mukha itong stress. Marahil sa problema nito sa kumpanya nila at pati ako pinoproblema nito. Bigla ko nakagat ang ibabang labi ko. Nahaplos ko ang mukha nito. Hinalikan nitong palad ko. Mas mabuting sa kondo ka na lang tumira, baby. Ako nang bahalang magpaliwanag kay Mommy. Bigla akong kinabahan. Baka magalit sila. At baka ko nang isipin. Akong bahala, okay? Mas magiging komportable ako kung alam kong nasa maayos kang kalagayan. Yung wala kang pinangangambahan. Ako na rin ang bahala sa lahat ng gastusin mo. Parang gusto ko mapaiyak sa harapan nito. Napakabait nito. Talagang mahal na mahal ako nito. Umupo ito sa tabi ko at tinagka ng labi ko. Mahal na mahal kita at masakit sa akin na maghihiwalay na naman tayo. Pero gagawin kong lahat, maayos ko lang kaagad ang gusot sa kumpanya. Nanatili lang akong tahimik. Kapag nasa kondo ka na, may maghahatid sundo sa'yo papuntang school. May ibibigay din akong card para lahat ng gusto mong bilhin, doon mo ibabawas. Nangilid ang luha ko, tiningala ko to. Bakit ba napakabait mo sa akin? Hindi mo pa naman ako asawa. Garalgal na tanong ko, hinawakan ito magkabilaan kong pisngi. Dahil mahal na mahal kita at wala akong nakikitang ibang babae na mapapangasawa ko, hindi ikaw lang. Wala nang iba. Gagawin ko lahat para sa'yo. Lagi mong tatandaan yan. God knows how much I love you. Pinunasan ni Dracong luhang dumaloy sa pisngi ko. Paulit-ulitin itong kinintalan ng labi ko. Paano kung hindi sila pumayag na sa kondo mo ko tumira? Nahintakutang tanong ko. Ang totoo, ayaw ko naman sanang tumira sa kondo nito, lalo na't mapag-iisa lang ako doon. Pero mas nanaisin kong tumira doon kaysang mapag-iwanan sa pamilya nito. Papayag sila. Akong bahala. Lalo na't wala silang magagawa at sariling kondo ko yon. At lahat ng gagastusin mo ay sariling pera ko. Ikinulong ako nito sa matitipinong braso nito. Naramdaman kong paghalik nito sa tuktok ng ulo ko. Ang mabibigat nitong paghinga na para bang nahihirapan ito sa sitwasyon na may iwanan ako nito. Kailan ang alis mo? Masakit sa loob na tanong ko. Nagpakawala na naman ito ng mabigat na puntong hininga. Bukas makalawa, aasikasuhin ko na muna lahat ng kakailanganin mo. Inilayo ako ni Draco ng bahagya. Kakausapin ko na ngayon si Mommy. Bigla ko napalunok. Kinakabahan ako. Parang batang sumbong ko dito. Hinalikan ako nito sa noo. Wala kang dapat ni ikatakot. Kaya nga naisip kong sa kondo na kita patitirahin. Para mawala yung takot mo, ha? Sabay haplos sa pisngi ko. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko habang patungo kami sa library ng mommy nito. Ilang katok ang ginawa nito bago nito binuksan ang pinto. Ngunit laking gulat ko na nandun ang 2 kambal. Mukha pang ang nagulat na makita ako. May problema ba? Bungad ka agad ni mommy nito. Sandali rin akong sinulyapan. Pinaupo ako ng nobyo ko at saka ito tumabi sa akin. Nakayuko na naman ako at nasa harapan kong 2 kambal. Medyo may distansya lang ito ng kaunti. Mom, I have something important to say. Biglang tumayo sa swivel chair ang mommy nito at umupo sa single sofa na malapit sa amin. What is it? Yung kalabog ng dibdib ko, palakas ng palakas. Pinagpapawisan na rin ang mga kamay ko. Bala kong patarihin ang nobya ko sa kondo ko. Bigla ko napaangat ang tingin na sabay-sabay ang mga tong nagulat. Nanlalaki ang mga mata ng 2 kambal at nakaawang ang bibig ng mga ito. Gulat na gulat naman ang ekspresyon ni Ma'am Janine. Hindi nakaligtas sa akin ang pagtinginan ng mag-iina. Ang ipinagtataka kong tingin ibinigay ng 2 kambal sa ina nila. Para bang may ibig ipahiwatig ang mga tingin ng mga ito. Wait! Sabay taas ng kamay nito para itong natuliro sa sinabi ng sariling anak. Anong sinabi mo? Patitirahin mo si Celine sa kondo mo? Napalunok ako na magsalubong ang kilay nito. Yes, ma'am. Ako nang bahala sa lahat ng gagastusin niya. Anyway, magiging asawa ko rin naman siya. So mas mabuti nang tumira na siya sa kondo ko. Kitang-kita kong pagkatigagal nito. Bigla pang ang bumaling ang mga mata nito sa direksyon ko. Nang bigla itong tumayo, nagpalakad-lakad. Napapahilot din ito sa sariling noo. Bakit kailangan mong ilayo sa amin si Celine, anak? May nagawa ba kaming mali sa kanya? Bigla ko napakurap ng lumungkot ang mukha nito. It's not like that, Mom. But what? Para mo na rin sinabing kinamumuhian pa rin namin si Celine. Kaya ilalayo mo na lang siya sa amin. Ayaw mo bang higit na maging malapit kami sa isa't isa? Ng mga kapatid mo, wala ka bang tiwala sa akin na iiwan mo siya dito? Mahabang litanya nito. Sunod-sunod akong napalunok. Akmang magsasalita ako nang bigla akong mapatingin sa 2 kambal. Oo nga, Celine. Hindi mo naman kailangang lumayo. Ayaw mo bang maging malapit tayong 3?
Galit ka ba sa amin dahil sa nasabi namin sa'yo dati? Nagulat lang naman kami. But we're okay now, hindi ba? Tanggap ka na namin bilang girlfriend ng kuya namin. Wika ni Donita sabay tingin sa kapatid nito. Tumango naman ito habang malungkot ang muka. Lalo ako napalunok. Totoo bang mga nakikita ko? Mas lalo ko nagulat nang tumabi sa akin si Ma'am Janine. Hinawakan nito ang kamay ko. Hindi mo kailangang umalis, iha. Paano tayo magkakausap niyan? Kung malayo ka sa amin, don't tell me na masama ang loob mo sa akin. Okay na tayo, hindi ba? Bigla ko napatango, bahagya atong ngumiti. Wala kang dapat na alalahanin kahit na bumalik ng Singapore ang anak ko. May maghahatid sundo sa'yo sa school. Wala kang gagawin kundi ang pagbutihin ng pag-aaral mo. Bakit kailangan mo pang lumayo? Gusto mo ba talaga na sumama ang loob ko sa'yo? Lumayo ang loob ko sa'yo? Nakasimangot nitong wika, bahagya ako nataranta. Sunod-sunod akong napailing, bumaling ako sa nobyo ko, nakatitig to sa akin. Dito na lang ako, mahinang bigkas ko. Nakakunot ang noon ni Draco. Are you sure, baby? Bakit mo naman tinatanong ng ganyan sa Celine, anak? Ano bang tingin mo sa amin? Masamang magulang? Nataranta ako na para itong maiiyak. Mom, tinatanong ko lang naman ang nobya. Okay lang ako dito. Dito na lang ako. Wika ako sa nobyo. See, ikaw lang naman na may kagustuhan na malayo sa akin si Celine. Tandaan mo anak, kung hindi dahil sa akin, hindi mo siya makikilala. Biglang napahilo sa sentidong nobyo ko. Napakagatlabi naman ako. Okay, fine. Kung itong gusto ng nobya ko. Nagulat ako nang yakapin ako ng ina nito. Mabuti naman. Sabay ngiti nito at dahil nakaharap ito sa akin, hindi kita ng nobyo kong kakaibang ngiti nito. Nakangiti nga ito pero kakaibang ipinapahiwatig ng mga mata nito. Tumayo na ito saka muling bumalik sa center table nito. Are you okay, baby? Kakalabas lang namin sa library ng ina nito. Nagpaiwan pa rin ng 2 kambal. Oo, sabay ngiti ko. Sigurado ka ba na talagang nandito ka lang habang wala ako? Lihim ako napalunok. Aaminin kong hindi nawawalan takot sa puso ko. Para akong nangingilabot na may iwang mag-isa. Pero hindi ko kayang magtapat dito. Ayokong tuluyan akong kamuhian na mag-iina. Isang simpleng tango ang binigay ko dito. Ngayon pa lang para na akong maiiyak sa isiping iiwan ako ni Draco. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.